Sinabi ng Lord sa kanyang salita, never cease on praying. Ang Tagalog, huwag kang manghihinawa sa pananalangin. And ang tagal kong naririnig yung word of God na yon, never nag-sink in sa isip at puso ko. Why? Until I became a father. Na-realize ko kung ano ang sinasabi ng Panginoon nung ako ay naging tatay. Kasi ako bilang ama, ayokong mawawala ng komunikasyon sa akin yung anak ko. Ganon ko sila kamahal. At palagay ko, ikaw din bilang magulang, ayaw mo na wala kayong communication ng iyong anak. Dahil labis kang masasaktan. Yung pala ang gusto ng Panginoon. Praying is our only way to communicate with Him. Kasi ako, tatay ako, pag nasa bahay ako, umuwi yung anak ko galing school. Kwentuhan tayo saglit, kamusta aral? Ganon ang magulang, correct? Ganon din po ang ating Ama sa langit. He wants to communicate with you. He wants you to tell Him, ano, kamusta ka anak? Aso, binantayan ka niya maghapon hanggang makauwi ka sa inyo. Binantayan, iningatan, at higit sa lahat, pinatnubayan para makauwi ng ligtas sa inyong tahanan. Dahil ine-expect niya bago ka matulog, magkukwento ka sa kanya. Pero imbis na masaktan at magtampo, Panginoon, naawa pa siya sa iyo. Kuwawa naman ang anak ko, pagod na pagod. Hindi na nakipagkwentuhan sa akin sa sobrang pagod. Alam mo ginawa ni Lord? Imbis na magtampo, binantayan ka pa sa pagtulog mo. Sabi niya, huwag kang mag-alala anak. Patulog ka ng mahimbing, nandito ako sa iyong piling. At ito, tatandaan mo na, bilang gantimpala ng pagmamahal ko sa iyo, ako pa mismo sa umaga ang siyang gigising sa iyo. Siguro naman pag nagising ka, bigla mo akong maaalala. Kaso anong ginawa mo paggising mo? Ang una mong tinignan, cellphone, relo. Naku, late na ako. Nakalimutan na naman ako ng anak ko. Talagang ganon. Busy siya sa trabaho. Sabi, di bale, sigurado ko may lunch break yan kasi kakain yan. At naniniwala ako bago kumain yan, kakausapin ako niyan, magpapasalamat siya sa ibinigay kong pagkain sa kanya. Kaso dahil nagmamadali at break lang, anong pray, kain. At dahil tapos ka nang kumain, balik ka na sa trabaho. Busy ka na naman, hanggang babiyahe ka, napaka-traffic. Imbis na mag-pray na, tulog. Pag uwi sa bahay, tulog. Tanong, ilang araw nang ganun ginagawa mo? Linggo. Buwan. Taon. Miss na miss ka na ng tatay natin. Sabi niya, talagang hindi na ako naalala ng anak ko. Pero alam niyo, ang hindi, ako si Doc Atoy na to, hindi na yung ama niyo, si Doc Atoy na. Ang pinagtataka ko, mas busy pa pala kayo sa akin. Kasi hindi kayo makapag-pray, sobrang busy nyo. Mas busy pa kayo kay Doc Atoy na may 300 na pasyente araw-araw. Believe ako sa inyo, busy kayo kaysa sa akin. At ito matindi, sa sobrang busy mo, may 2 oras ka para mag-Facebook, may 2 oras ka sa Instagram, may 2 oras ka sa Twitter, pero wala kang 5 minuto para manalangin sa Panginoon. Busy ka! Tatanong ka, ba't ka may sakit ngayon? Busy ka eh! Busy kang sirain ang katawan mo! Wake up call? Namimiss ka lang ni Lord. Sabi siguro, talagang hindi na ako mapapansin ng anak ko sa sobrang busy niya. Siguro, pag nagkasakit to, maaalala ako. True enough. Nung nagkasakit, Panginoon ko. Bakit ko sinasabing never cease on praying? Because I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen?